Hindi ko inakala na ang isang simpleng bakasyon ay magbubukas ng pintuan sa isang kwentong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung bangungot ba ito o isang masalimuot na pag-ibig. Isang taon na ang nakakalipas nang una ko siyang makilala, si Renzo, isang lalaking may mapangakit na ngiti, ngunit may mata na tila laging may tinatagong sikreto. Hindi ko siya makakalimutan, dahil sa unang tingin pa lang ay parang may magneto na akong naramdaman sa kanya. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa Dumaguete noon. Isa itong weekend getaway lang sana, para mag-unwind mula sa trabaho at stress sa Maynila. Noong gabi ng Sabado, napadpad kami sa isang maliit na bar sa tabi ng dagat. Doon ko siya unang nakita, mag-isa lang sa isang mesa, tahimik na umiinom ng kape habang nakatingin sa alon ng dagat. Hindi siya gaya ng mga lalaking malalapit agad sa babae. Tahimik lang siya, pero may presensyang hindi mo basta-basta mababaliwala. Siya yung tipo ng lalaking hindi kailangan magsalita para mapansin. Nang magtama ang aming paningin, umiti siya sa akin, at doon nagsimula ang lahat. Lumapit siya ng dahan-dahan, may galang at pag-ingat, at nagpakilala. Renzo, maikling sabi niya. Tinanong niya ang pangalan ko, at simpleng usapan lang ang sinimulan namin. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may lalim siya. Hindi siya gaya ng mga lalaking sanay sa party o gimmick. May pagkalumang kaluluwa si Renzo, parang may mabigat siyang dalang alaala, pero hindi niya ipinapahalata. Sinabi niyang pansamantala lang siya sa Dumaguete, galing siya sa Siquijor at may asikasuhin lang. Nang marinig ko ang Siquijor, napakunot ang noo ko, kilala ang lugar na yon sa mga kwento ng mangkukulam, aswang, at mga misteryo. Pero hindi ko sinabi agad ang naiisip ko. Ayoko namang maging judgmental. Isa pa, si Renzo ay tila mabait at edukado, hindi mo iisiping may koneksyon sa ganoong kababalaghan. Kinabukasan, nagkita ulit kami. Sa simpleng coffee shop sa Baywalk, doon nagsimula ang mas madalas naming pag-uusap. Tahimik siya pero maalaga. Marunong siyang makinig at para bang alam niya kung kailan siya dapat magsalita. Minsan nahuhuli ko siyang parang malayo ang tingin, waring may iniisip na malalim. Sa tuwing tinatanong ko, umiti lang siya at sasabihing wala. May naalala lang akong lumang kwento. Minsan, habang naglalakad kami, tinanong ko kung bakit parang malungkot siya minsan. Sabi niya, hindi lahat ng tao, dapat mong makilala ng lubos. Minsan, mas mabuting may kaunting sikreto. Napaisip ako. Normal ba sa isang bagong kakilala ang ganitong klaseng sagot? Pero dahil sa kabaitan niya, hindi ko na pinag-isipan pa. Isang gabi, inaya niya ako sa isang lugar sa dulo ng Baywalk. Sabi niya, mas tahimik doon at mas kita ang mga bituin. Doon ko unang nakita ang kakaibang ugali niya. Habang nakatingin kami sa langit, nagdasal siya ng ilang kataga na hindi ko maintindihan, parang sinaunang wika. Akala ko noon ay haka-haka ko lang. Pero nang tanungin ko kung ano yon, umiti siya at sabing, panalangin ng mga ninuno namin. Pampaalis ng masamang espiritu. Napatawa ako ng kaunti. May ganun pa pala. Tumango lang siya. Sa lugar namin, normal yan. Lalo na kung gabi. Pag-uwi ko sa hotel, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-search tungkol sa Siquijor. Ang daming lumabas, mga alamat, kwento ng mangkukulam, engkanto, at aswang. Isang bahagi ng isip ko ay natatakot, pero ang puso ko ay lalo lang na-curious. Sino ba talaga si Renzo? Sa loob ng 3 araw naming magkakilala, parang ang dami nang nangyari. Hindi na siya basta kakilala, parang may koneksyon na kami. Yung tipong kahit hindi kayo nagsasalita, nagkakaintindihan. Pero ramdam kong may malalim na parte ng pagkatao niya na hindi niya kayang ibahagi. Sa huling araw ng bakasyon namin, nagpaalam siya. Sabi niya kailangan na niyang bumalik sa Siquijor. Nagpalitan kami ng numero, pero may sinabi siyang hindi ko agad maintindihan. Kung darating ang panahon na gusto mong malaman ang totoo, puntahan mo ako sa amin.
Pero pagdating mo roon, siguraduhing handa ka sa kahit anong maaari mong matuklasan. Hindi ko na pinansin ang babala niya noon. Inisip ko, baka drama lang. Pero kung alam ko lang na yon pala ang simula ng isang kwentong hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi kwento rin ng kadiliman, kababalaghan, at isang lihim na kay tagal ng iningatan. Pagkatapos ng bakasyon sa Dumaguete, hindi ko inasahan na mananatili sa akin ang alaala ni Renzo, lalo na ang huling sinabi niya bago kami maghiwalay. Para bang may nakabaon sa isip ko na nagsasabing hindi iyon basta-bastang paalam. Pag-uwi ko sa Maynila, binalikan ko ang mga mensahe niya. Tahimik siya, hindi pala kwento, pero ramdam mong may lambing at pag-aalala sa bawat text niya. Walang araw na hindi kami nagkakausap. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Doon ko nalaman ang kaunti pa tungkol sa kanya. Lumaki siya sa isang baryo sa bundok ng Siquijor. Pinalaki ng kanyang lola matapos mawala ang mga magulang niya noong bata pa siya. Tahimik ang buhay nila sa probinsya, pero puno raw ng paniniwala sa mga sinaunang gawi at alamat. Sabi niya, sa lugar nila, ang karaniwan sa iba ay hindi normal, at ang hindi normal sa kanila ay araw-araw na pangyayari. Nang tanungin ko kung anong ibig niyang sabihin, sagot niya ay simple lang, sanay na kami sa kababalaghan. Sa lugar namin, may mga gabing hindi ka pwedeng matulog ng walang langis sa noo. Natawa ako. Parang pelikula lang sabi ko. Pero sagot niya, sana nga pelikula lang. Doon ako nagsimulang magtanong-tanong, hindi para kutyain siya, kundi dahil totoo akong naging curious. Hindi naman siya nagsasabi ng mga bagay na mayabang o nagpapakitang gilas. Para sa kanya, ang mga kwento ng aswang, kulam, at engkanto ay bahagi lang ng buhay nila. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, pero hindi ko rin maitanggi na may kakaiba sa mga kwento niya, masyadong detalyado, masyadong totoo kung ikukumpara sa mga alamat na nababasa ko lang noon. Minsan, habang ka-video call ko siya, may narinig akong kakaibang tunog sa likod niya, parang huni ng ibon pero sobrang lapit, malutong, at may tunog ng halakhak. Nang tanungin ko kung ano yon, umiti lang siya. Sabi ko na nga ba maririnig mo rin? Anong ibig mong sabihin? May bantay ako rito sa bahay. Hindi lahat ng bisita ay dapat tanggapin, kahit sa telepono lang. Hindi ko na siya kinulit pa. Pero sa mga susunod naming pag-uusap, siya na ang nagsimulang magbukas ng kaunti pa sa sarili niya. Inamin niya sa akin na sa lugar nila, may mga pamilya na may lahi. Hindi ito gaya ng pagkakaroon ng dugong mestizo o banyaga. Ang lahi na tinutukoy niya ay yaong may koneksyon sa mga nilalang ng gabi, mga aswang, mangkukulam, at mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang tao. Sabi niya, yung iba, pinapamana yan. Yung iba, pinipilit ipasa, kahit ayaw ng susunod na henerasyon. Doon ko na tinanong, ikaw? Isa ka ba sa kanila? Tahimik siya saglit. Tumingin siya sa akin sa kamera ng cellphone. Hindi ko pa alam kung dapat ko bang sabihin. Pero kung gusto mong ituloy ito dapat mong malaman. Hindi ako gaya ng iba mong nakilala. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Doon ko lang naisip na ang mga biro niyang kwento, ang mga paunti-unti niyang revelasyon, lahat pala yun ay paunang babala na. Isa siyang lalaking may bitbit na kasaysayan, hindi lang ng pamilya, kundi ng isang lahing matagal nang tinatago sa dilim. Kinabukasan, may natanggap akong maliit na kahon mula sa courier. Galing kay Renzo. Binuksan ko ito, at sa loob ay may isang piraso ng pulang tela, isang maliit na bote ng langis na may halong dahon, at isang sulat. Ang nakasulat, sa pagkakataong maramdaman mong may sumusunod sa iyo, ipahid mo ang langis sa palad mo at sa ilalim ng mata. At huwag kang matatakot kapag may nakita kang hindi dapat makita. Hindi lahat ng nilalang sa gabi ay kalaban. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung seryoso siya o sinusubok lang ang lakas ng loob ko. Pero bahagi ng sarili ko ay naniniwala, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala ko sa kanya.
Alam kong hindi siya gagawa ng ganyan kung wala lang. Mula noon, naging bukas na siya sa mga paniniwala nila. Ikinuwento niya kung paano ang lola niya ay isang babaylan noon, isang tagapagpagaling, tagabantay, at minsan ay tagasumpa kung kinakailangan. Si Renzo daw, mula pagkabata, ay tinuruan na ng mga dasal, ritual, at paraan ng pagtatanggol sa sarili mula sa masamang espiritu. Minsan daw, may batang kinulam sa kanilang baryo. At si Renzo mismo ang tumulong sa ritual para mailigtas ang bata. Doon niya unang naranasan ang matinding panlalamig ng paligid, ang paggalaw ng hangin na walang direksyon, at ang paglitaw ng mga aninong hindi mo maipaliwanag. Nang tanungin ko kung natatakot ba siya, sagot niya, mas nakakatakot ang maniwala sa kasinungalingan habang ang totoo ay nasa harap mo na. Nabigla ako. Hindi ko alam kung paano ko siya ituturing. Lalaki ba siya na dapat kong layuan? O siya ba ang taong dapat kong yakapin, kahit pa may dala siyang panganib? Pero sa kabila ng lahat, mas lumalim ang damdamin ko para sa kanya. Hindi dahil sa hiwaga ng pagkatao niya, kundi dahil sa tapang niyang maging totoo. Hindi madaling magbahagi ng isang lihim na maaaring ikasira ng tiwala, ng relasyon, ng buhay. Pero siya, pinili niyang magsabi ng totoo. At ako naman, pinili kong makinig. Hindi ko alam kung ano talaga ang nagtulak sa akin, pag-ibig ba o matinding kuryosidad. Pero isang araw, kusa na lang akong nagdesisyon. Gusto kong makita ang mundo ni Renzo, gusto kong maranasan ang lugar na palaging laman ng kanyang kwento, at higit sa lahat, gusto kong makita kung totoo nga ba ang lahat ng sinasabi niya. Isang linggo ang lumipas mula nang padalhan niya ako ng kahon na may langis at sulat. Tinawagan ko siya at sinabing, Renzo, gusto kong pumunta dyan sa Sikijor. Tahimik siya sa kabilang linya, parang nag-iisip kung dapat ba akong payagang ituloy iyon. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga siya ng malalim. Sige, pero pagdating mo rito, sumunod ka lang sa akin. Bawal ang matigas ang ulo rito. Kinabukasan, bumiyahe ako mula Maynila papuntang Dumaguete. Doon kami nagkita muli, pareho kaming tahimik ng unang magkita, pero ramdam kong mas malalim na ang koneksyon namin. Parang may hindi maipaliwanag na lakas na humahatak sa akin palapit sa kanya, kahit pa may kaunting takot sa dibdib ko. Sumakay kami ng bangka papuntang Sikijor. Habang palapit kami sa isla, naramdaman kong tila nag-iba ang simoy ng hangin. May kakaibang lamig sa ihip nito, hindi malamig na presko, kundi malamig na parang bumabalot sa katawan. Napatingin ako kay Renzo. Tahimik lang siyang nakatingin sa tubig, tila may iniisip na malalim. Simula na to, bulong niya. Pagdating namin sa isla, sinalubong kami ng isang matandang babae, si Lola Miding, ang lola ni Renzo. Nakatira sila sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. May mga halamang nakasabit sa harap ng pinto, at may bote-boteng may lamang likido sa gilid ng bintana. Ang bahay pa lang, parang may sariling kwento na. Yan ba ang bisita mong sinasabi mo? Tanong ng matanda habang nakatitig sa akin. Hindi siya bastos, pero ramdam mong sinusukat kanya gamit ang kanyang titig. Opo, la. Siya po si Kara, sagot ni Renzo. Inilapit ako ni Renzo sa kanyang lola at pinakilala. Hinawakan ni Lola Miding ang kamay ko at tumingin sa mga mata ko. Malinis ang aura mo, sabi niya. Pero hindi ka ligtas dito kung hindi mo alam ang mga patakaran. Kinilabutan ako. Ano nang ibig sabihin nun? Pinatuloy nila ako sa bahay. Simple lang ang loob, may mga lumang kasangkapan, isang altar na maraming kandila at larawan ng mga ninuno, at mga palamuti na gawa sa anting-anting. Sa likod ng bahay, may maliit na kubo kung saan daw ginagawa ang mga ritual kapag may nangangailangan ng tulong. Sa unang gabi ko roon, pinagpahinga ako ni Renzo sa isang maliit na silid na may kulambo. Bago ako matulog, pinahiran niya ng kaunting langis ang noo ko. Para hindi ka lapitan ng di mo nakikita, sabi niya. Sa gabing iyon, nagising ako bandang 3:00.
May narinig akong mga yapak sa bubong, mabilis, pabalik-balik, at mabigat. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Tumingin ako sa paligid, dahil sa liwanag ng buwan, nakita ko ang anino ng mga dahon sa labas. Pero may isa akong napansin, may aninong hindi gumagalaw kahit gumagalaw ang mga dahon sa paligid nito. Kinabukasan, tinanong ko si Renzo. Hindi na siya nagtaka. Madami kasing gumagala kapag may bagong dumadating dito. Lalo na kung tagalabas ka. Hindi ba kayo natatakot? Sanay na kami. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Kaya lagi kang magdasal at huwag kang basta lalabas kapag gabi. Sa mga sumunod na araw, ipinasyal ako ni Renzo sa iba't ibang bahagi ng isla, mga kuweba, malalalim na kabubatan, at isang maliit na sapa na ayon sa kanya ay may bantay. Sa bawat lugar, laging may kakaiba akong nararamdaman, parang may mata na laging nakamasid. Hindi ko masabi kung takot ba yon o kabalang, pero malinaw sa akin, may mga bagay talaga sa Sikijor na hindi basta-basta nakikita. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang may dumating na matandang lalaki. Maputi ang buhok, payat, pero may matalim na mga mata. Tumitig siya sa akin at sabay sabing, "Ito na ba ang sinasabi mong nililihim mo, Renzo?" Biglang tumahimik ang paligid. Tumingin si Renzo sa akin at mahina niyang sinabi, "Si Tito Allen." Isa siya sa mga matatandang tagabantay ng lahi namin. Ano nang ibig sabihin nun, tanong ko. Hindi lahat ng aswang ay masama. Pero hindi rin lahat ng tao tatanggapin ang ganoong katotohanan. Doon ko lang na-realize, hindi lang pala si Renzo ang may itinatago. Buong angkan niya, buong komunidad nila, ay may kinalaman sa isang mundo ng kababalaghan. At ako, isang dayuhan, ay unti-unting hinihigop ng mundong yon. Habang lumalalim ang bawat araw na inilalagi ko sa Sikijor, unti-unti ring lumalawak ang pangunawa ko sa katahimikan ng isla. Hindi pala ito ordinaryong katahimikan, ito ay katahimikang may laman, may bigat. Kapag gabi na at tahimik ang paligid, hindi ka mapapalagay. Parang laging may nagmamasid o may inaabangan. Isang gabi, habang nakahiga ako sa loob ng silid na tinutuluyan ko sa bahay ni Renzo, biglang bumukas ang bintana sa likod ko kahit nakalock ito. Kumalabog ito ng malakas. Mabilis akong bumangon. Sinilip ko ang labas pero wala akong nakita. Ang hangin ay parang humihigop papaloob, malamig, mabigat. Napansin kong lumamig ang paligid, na para bang kahit nakasara ang silid ay may gumagapang na lamig sa balat ko. Maya-maya, may naamoy akong kakaiba, amoy na susunog na buhok. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling pero pamilyar ito, gaya ng naikwento minsan ni Renzo sa akin. Ang amoy daw ng aswang ay parang masangsang na nasusunog na balat, halos sa amoy ng nabubulok na hayop. Naramdaman kong tumayo ang mga balahibo ko. Kinuha ko ang maliit na bote ng langis na binigay niya at ipinahid ko sa ilalim ng aking mata, gaya ng sinabi niya sa sulat. Pagmulat ko ng mata, parang biglang nag-iba ang kulay ng paligid, mas matingkad ang dilim, at sa dilim na iyon, may mga hugis aninong gumagalaw sa may bakuran. Isa, dalawa, tatlong figura, lahat sila ay payat, mahahaba ang braso, at tila walang muka. Hindi sila naglalakad. Parang dumudulas lang sa lupa. Napaatras ako. Halos hindi ako makahinga. Sa isip ko, baka nananaginip lang ako. Ngunit nang marinig ko ang paggalaw ng doorknob sa pintuan ng kwarto ko, doon ko na alam, gising ako. Totoo ang lahat. Saktong bumukas ang pinto, at si Renzo ang bumungad. "Kara, nakita mo ba sila?" tanong niya, habang may hawak siyang bote rin ng langis at isang sangkap na parang abo. Tumango ako. Hindi ko na kinailangang magsalita. May ginambala ka kanina sa sapa. Sumunod sila. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nila masasaktan basta't kasama kita. Agad niyang binuksan ang isang maliit na kahon na puno ng insenso at pinailaw ito.
Umalingasaw sa silid ang matapang na amoy ng halamang sunog. Maya-maya, parang naglaho ang mga aninong kanina'y nakikita ko pa. Muli na ring bumalik ang natural na anyo ng dilim. Hindi pa rin ako makapaniwala. Buo pa rin ang kaba sa dibdib ko. Bakit ganon? Parang totoo talaga ang lahat, tanong ko kay Renzo. Dahil totoo nga, sagot niya. At hindi pa yan ang pinakamatindi. Kinabukasan, nagdesisyon si Renzo na ipakita sa akin ang mga palatandaan ng kababalaghan sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, may mga lugar na hindi dapat basta pasukin, may mga bahay na may tanda ng anting-anting sa harap, at may mga puno na tinatawag nilang bantay. Sa isang bahagi ng baryo nila, may isang punong balete na hindi natitinag kahit may bagyo. Doon daw naninirahan ang isang nilalang na bantay ng kabundukan. Maraming tao ang hindi makalapit doon, pero kami ni Renzo, pinayagan siyang ipakita ito sa akin. Hindi tayo lalapit ng sobra. Pero kapag narinig mong may bumulong, huwag kang sasagot, babala niya. Habang papalapit kami sa puno, naramdaman kong bumigat ang hangin. Walang hangin na umiihip, pero parang pinipigilan akong huminga. May mga dahong gumagalaw kahit walang ihip, at may maliliit na tunog na parang bulong sa tenga. Napahawak ako sa braso ni Renzo. Ganyan talaga, Anya. Hindi ka nila gusto rito. Bakit mo ako dinala rito kung alam mong delikado? Para makita mong hindi ito kwento-kwento lang. Para malaman mong lahat ng ito kasama na sa buhay ko. At kung itutuloy natin to, magiging parte na rin ito ng buhay mo. Tinitigan ko siya. Sa kabila ng lahat ng takot ko, may isang bahagi sa akin ang nagsasabing, handa akong sumugal. Bumalik kami sa bahay ng walang insidente. Pero simula noon, naging sensitibo na ako sa paligid, madalas ko nang napapansin ang mga anino sa sulok ng mata ko, ang mga bulong sa gabi, at ang mga hayop na parang hindi hayop ang kilos. May isang gabi, may narinig kaming iyak ng sanggol sa gitna ng kabubatan. Tiningnan ako ni Renzo at mariing sinabing, huwag kang lalabas. Huwag kang makikinig. Sabi niya, ang mga aswang ay marunong manggaya ng boses. Minsan, iyak ng bata. Minsan, tinig ng kakilala. Kapag sumagot ka o lumabas, doon ka nila mahahanap. Sa gabing iyon, buong gabi akong hindi nakatulog. Tinakpan ko ang tenga ko at pinagdasal na sana matapos na ang gabi. Kinabukasan, lumapit sa akin si Lola Mayding. Sinasanay ka na nila. Pero matapang ang puso mo. Hindi lahat ng tulad mo ay tumatagal dito. Ngumiti siya sa akin, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong tinanggap na niya ako. Matapos ang ilang araw ng pananatili ko sa Siquijor, unti-unti nang nababago ang pananaw ko sa lugar at sa mga taong naninirahan doon. Ang dating misteryosong baryo ay nagiging pamilyar. Pero kasabay ng pagkakakilala ko sa lugar, ay ang paglalantad rin ng mga lihim na matagal nang ikinukubli, mga lihim na hindi basta tinatalakay ng kahit sino. Isang hapon, habang tumutulong ako sa pag-aayos ng mga halamang gamot sa likod ng bahay ni Renzo, napansin ko ang isang lumang bowl na may ukit ng kakaibang simbolo. Hindi ito karaniwang disenyo, may hugis buwan, mata, at tila mga titik na hindi ko mabasa. Renzo, ano to? Tanong ko habang itinuturo ang bowl. Sandaling tumigil si Renzo sa ginagawa niya at tahimik na tiningnan ang kahon. Yan ang bowl ng mga tagapagmana, sagot niya. Tagapagmana? Ng ano? Umiti siya, pero bakas ang bigat sa kanyang tinig. Ng sumpa. At ng kapangyarihan. Lumapit siya sa akin, naupo sa tabi ko, at nagsimulang magkwento. Noong unang panahon pa raw, may isang babae sa pamilya namin na inibig ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Isa siyang engkanto, pero ang puso niya ay para sa tao. Nagmahalan sila, pero dahil bawal sa mundo ng mga engkanto ang umibig sa tao, isinumpa sila. Ang babae ay napilitang manirahan sa Siquijor, at doon ipinanganak ang lahi namin. Napatingin ako sa kanya, tahimik.
Hindi ko alam kung matatanggap ko ba ang sinasabi niya. Bilang bunga ng pagmamahalang yon, patuloy ni Renzo, ang aming angkan ay pinagkalooban ng kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata, makagamot gamit ang mga halaman, at makalaban sa mga nilalang na itim ang hangarin. Pero kapalit nun, dinugtong niya, ay may dala rin kaming dilim. Sinabi niya na bawat salin ng kanilang pamilya ay may isang miyembro na pinipiling maging tagapamana ng kapangyarihan at ng sumpa. Ito ang magiging tagabantay ng kanilang angkan at ng buong baryo. At sa henerasyon na ito, si Renzo ang napili. Hindi ko to pinili, Kara, anya habang nakatingin sa mga palad niyang parang may sugat. Pero hindi rin ako pwedeng tumanggi. Bakit ikaw? Kasi ako ang may kakayahang pigilan ang paglaganap ng mas masasamang nilalang. Pero may kapalit. Ano? Hindi ako pwedeng magmahal ng basta-basta. Hindi ako pwedeng magpakasal, maliban na lang kung tatanggapin ng mahal ko ang lahat, kasama na ang mundo naming madilim. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman kong bumigat ang paligid. Ang mga salita ni Renzo ay parang patalim na dumaan sa puso ko. Naisip ko, kasama ba sa pagiging tagapagmana ang pagiging bihag ng sariling kapalaran? Ngunit hindi doon natapos ang revelasyon. Isang gabi, dinala ako ni Renzo sa isang kuweba sa gitna ng gubat. May kailangan kang makita, sabi niya. Sa loob ng kuweba, may altar na puno ng puting kandila, lumang anting-anting, at isang malaking larawan ng isang babae na may kakaibang itsura, mahaba ang buhok, mapuputi ang mata, at may marka sa noo. Siya si Luningning, sabi ni Renzo. Ang unang tagapamana ng angkan namin. Lahi namin ang mga bantay ng pinto sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. At mula sa likod ng altar, binuksan niya ang isang lihim na lagusan. Napahawak ako sa kanyang kamay. Sa loob, may isang silid na puno ng lumang kasulatan, mga palamuti ng ritual, at isang aklat, ang aklat ng mga anino. Ano to? Tanong ko. Dito nakasulat ang lahat ng kasaysayan ng pamilya namin, pati ang mga pangalang hindi dapat banggitin, at ang mga ritual ng proteksyon at paglaban. Ipinakita niya sa akin ang ilang bahagi. Nandoon ang talaan ng mga aswang na tinangka nilang labanan, pati ang mga nilalang na pumapasok kapag buwan ng kabilugan. May mga larawan ng katawan ng taong nahati, mga bakas ng kuko ng manananggal, at mga kwento ng taong sinaniban ng dilim. Hindi lahat ng aswang ay masama, sabi niya. Pero may mga nagtatangkang wasakin ang balanse. At ang pamilya namin ang tagapigil sa kanila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaupo ako at napahawak sa ulo ko. Masyado ng marami. Masyado ng malalim. Renzo, paano kung hindi ko kayanin? Tumabi siya sa akin, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi kita pinapapili ngayon, Kara. Pero gusto kong malaman mo ang totoo. Dahil simula noong tumapak ka rito, kasama ka na sa kwento. At kung pipiliin mong manatili, hindi lang ako ang pipiliin mo, pati ang mundo ko, at ang dilim na kaakibat nito. Tahimik kaming umuwi. Walang imikan. Pero sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng desisyong unti-unting nilalapit sa akin ng tadhana. At sa puso ko, unti-unti na ring bumubulong ang tanong na hindi ko alam kung masasagot ko, handa ba akong yakapin ang mundong hindi ko lubos na nauunawaan, alang-alang sa pag-ibig? Isang linggo matapos ang mga salaysay ni Renzo tungkol sa kanilang angkan, hindi pa rin maalis sa aking isip ang mga lihim na kanyang ibinahagi. Laging sumasagi sa aking alaala ang tanong kung anong klaseng mundo nga ba ang pinasok ko, at kung kaya ko bang pagdaanan ang lahat ng pagsubok na dulot nito. Pero habang dumadaan ang araw, unti-unti ko ring natutunan na hindi ko na kayang talikuran si Renzo. Ang mga tanong, ang takot, ay tila nagsisilbing mga anino na nag-aalab sa aking puso, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit isang gabi, nang dumating ang kabilugan ng buwan, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari.
Ang isla ng Sikijor, na dati tahimik at puno ng misteryo, ay biglang nagbago. Ang hangin ay may kakaibang amoy, parang may sumasama sa bawat paghinga ko. Ang mga puno, na hindi ko noon pinansin, ay tila nag-uusap, at ang mga mata ng mga hayop sa gubat ay mas maliwanag, parang nagmamasid. Ito na, sabi ni Renzo, habang nakatayo sa tabi ko. Ang mukha niya ay seryoso, at ang kanyang mata ay tila malalim na may kabuntot na pangarap at takot. Ano to? Tanong ko, hinahanap ang kanyang mga mata sa dilim ng gabi. Ang pagsubok ng buwan ng kabilugan, sagot niya. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging tagapamana. Kapag dumaan na ang ganitong buwan, ang mga nilalang mula sa dilim ay maghahanap ng pagkakataon na dumaan sa pagitan ng mga mundo. At kapag hindi tayo handa, sila ang maghahari. Naglakad kami patungo sa isang bundok na matatagpuan sa gilid ng baryo. Habang tumataas kami, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin at ang mahihinang tunog ng mga nilalang sa paligid. Tumingin ako kay Renzo, at nakita ko sa kanyang mata ang isang alon ng pangarap na hindi ko kayang ipaliwanag. Anong mangyayari kung hindi tayo makapaghanda? Tanong ko. Kapag dumaan na ang mga nilalang, wala nang magbabalik ng balanse. Mawawala ang lahat ng ating pinagmulan. Ang mga tao, ang isla, lahat ay magiging bahagi ng dilim. Dumating kami sa tuktok ng bundok, kung saan may isang malaking batong itim na parang isang altar. Sa paligid nito, may mga kandilang nakapaligid, at mga insenso na sumasalubong sa amoy ng hangin. Ang buwan ay nasa pinakamataas na bahagi ng langit, at ang mga ulap ay tila nagsasayaw sa paligid nito. Dito tayo magsasagawa ng ritual, sabi ni Renzo. Hindi ito madali at hindi lahat ng makakasama mo ay makakaligtas. Tinignan ko siya, at nakita ko ang matinding kabigatan sa kanyang mga mata. Ano nang ibig mong sabihin? May mga sakripisyo, sagot niya. Kung hindi tayo magtatagumpay sa ritual, ang pamilya ko, pati na ang mga tao sa Sikijor, ay magiging target ng mga nilalang. Kapag hindi ko napanatili ang balanse, ang aking kapangyarihan ay magiging susi para buksan ang pinto ng dilim. Sa gabing iyon, nagsimula kaming magdasal at mag-alay ng mga halaman at insenso. Ang mga simbolo ng proteksyon ay inukit sa paligid ng batong altar, at isang dasal ang inusal ni Renzo. Habang siya'y nagdasal, naramdaman ko na may kakaibang puwersa sa hangin. Para bang may mga mata na nakamasid sa amin mula sa dilim ng gubat, at ang mga nilalang ng gabi ay nagsimula ng magtipon. Bigla, narinig namin ang isang matalim na tunog ng pangil. Ang tunog ay mula sa kailaliman ng kabubatan. Isang nilalang na may malalaking mata, matalim na pangil, at katawan ng itim na anino ang lumapit sa amin. Renzo, bulong ko, anong klaseng nilalang yan? Isang manananggal, sagot ni Renzo nang hindi tinitingnan ang nilalang. Isa sa pinakamatinding kalaban namin. Pero kung makalampas tayo dito, ang ritual ay magtatagumpay. Habang nagsasagawa kami ng ritual, ang manananggal ay patuloy na umuusad patungo sa amin. Ang mga pakpak nito ay tila sumasalubong sa hangin, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Bawat paglipad nito ay nagdudulot ng kabog sa aking dibdib. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko na lalapit ito sa amin, at tila mas lalapit pa habang hindi namin natatapos ang ritual. Si Renzo, na matagal nang sanay sa ganitong uri ng laban, ay patuloy lang sa kanyang dasal. Isang ilaw ang nagsimulang magningning sa kanyang mga palad. Sa bawat pagbigkas niya ng mga salita ng proteksyon, ang katawan ng manananggal ay tila tumitigil, parang napapaamo. Ngunit ang nilalang ay patuloy pa rin sa pag-atake. Magsimula na tayo, utos ni Renzo sa akin, at tinulungan niya akong magsagawa ng huling bahagi ng ritual. Sa huling sandali, inilabas ni Renzo ang isang espesyal na anting-anting, isang medalyon na may hugis ng buwan. Itinaas ito niya sa ere, at isang matinding liwanag ang sumik mula rito, na tumagos sa lahat ng dilim sa paligid. Ang manananggal ay huminto, at sa isang iglap naglaho ito. Ang hangin ay tumigil.
Ang kabog ng puso ko ay humina. At nang tignan ko si Renzo, nakita ko ang huling pagsabog ng liwanag na nagbigay sa amin ng proteksyon. Tahimik. Magaan. At ang mga mata ng mga hayop sa kabubatan ay muling nawalan ng ningning. Natapos na, sabi ni Renzo, habang pinapawi ang pawis sa noo. Pero ito pa lang ang simula. Ang mga araw pagkatapos ng ritual ay naging mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Muling bumalik ang normal na takbo ng buhay sa Sikijor, at parang ang lahat ay nagpatuloy nang wala ng kakaibang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko na may isang mabigat na bagay na nagbabalik sa amin, ang dilim na minsang napigilan, ngunit hindi tuluyang nawala. Si Renzo ay mas tahimik mula nang maganap ang ritual. Tila may isang bagay siyang tinatago, at hindi ko ito kayang tiisin. Laging abala siya sa mga bagay-bagay, ngunit ang mga mata niya ay may kabuntot na lungkot na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero may nararamdaman akong nagbago. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa isang kwarto ng bahay ni Renzo, nakarinig kami ng malalakas na kalabog mula sa labas. Ang mga pinto ng bahay ay biglang kumalabog, at ang mga aso sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Nagising kami pareho sa ingay, at ang puso ko ay mabilis na tumibok sa takot. Renzo, na karaniwan ay kalmado, ay mabilis na tumayo at kinuha ang kanyang anting-anting. "Kara, maghanda ka," sabi niya, ang boses ay puno ng kaba. Ang dilim ay bumalik. Nagmadali kami patungo sa labas ng bahay. Ang mga ilaw mula sa mga kalapit na bahay ay tila naglaho sa dilim ng gabi, at ang mga puno ay yumuko sa iisang direksyon, parang may isang puwersa na humihila sa kanila. Naramdaman ko ang kakaibang init ng hangin, at sa bawat segundo, parang may lumalapit na masamang puwersa. Ang mga mata ni Renzo ay kumikislap sa dilim, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumalma habang hawak ang isang lumang anting-anting na tinatawag nilang bato ng liwanag. Ang mga nilalang ng dilim, Kara, ay hindi sumusuko ng basta-basta, sabi ni Renzo. At mas malupit sila ngayon. Mayroong isang nilalang na pinili ng mga aswang upang sirain ang balanse. Ang mga kalabog mula sa labas ay patuloy na naririnig, at isang malaking anino ang nagsimulang maglakad sa harap ng bahay. Tumingin ako kay Renzo, at sa mata ko, nakita ko ang takot at pag-aalala na hindi ko pa nakikita sa kanya. "Renzo, ano yon?" tanong ko, tinuturo ang nilalang sa dilim. "Siya ang itim na anino, ang pinuno ng mga aswang sa Sikijor," sagot niya. "Hindi mo siya kayang labanan ng mag-isa." Ang itim na anino ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ang mukha ay parang isang malaking anino, wala itong mga mata, at ang mga kamay nito ay parang malalaking pangil ng hayop. Ang nilalang ay may kakayahang maglakbay mula sa isang mundo patungo sa isa pang mundo, at dala nito ang isang hindi matitinag na puwersa. Habang patuloy ang dilim na lumalapit sa amin, naramdaman ko ang bigat ng aking katawan, parang may humihila sa akin papunta sa kalaliman. Gusto ko nang tumakbo, ngunit hindi ko magawa. Ang kanyang mga mata, na hindi ko makikita ngunit nararamdaman, ay nagsimula ng manakit. Ang hangin ay tila nagiging malamig, at sa bawat hininga ko, parang ang lahat ay nauubos. "Renzo," sigaw ko, "tulungan mo ako." Ngunit siya ay nakatayo lang, at ang mga kamay niyang hawak ang anting-anting ay kumikislap ng liwanag na pilit nilalabanan ang dilim. "Kara, kailangan mong tumayo," sabi niya, "kailangan mong labanan ang dilim sa iyong sarili." Puno ng takot at kalituhan, hindi ko alam kung paano ko matutulungan siya. Ang bawat hakbang ko ay nahirapan. Ngunit isang boses ang dumating mula sa aking puso, isang boses na nagsasabi sa akin na hindi ko kayang mawalan ng pag-asa. Muling inisip ko ang mga dahilan kung bakit ako nandito, hindi lamang para kay Renzo, kundi para sa pamilya at sa buong Sikijor. "Renzo, magtulungan tayo," sabi ko habang ipinapalakas ang sarili ko. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang malakas na liwanag na lumabas mula sa aking mga kamay,
na parang may isang hindi nakikitang puwersa na sumusuporta sa akin. Ang liwanag ay dahan-dahang nagbabalik sa dilim na pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Panghawakan mo ang aking kamay, Kara, sabi ni Renzo, at iniabot niya ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang init at lakas ng kanyang presensya, at unti-unti, ang puwersa ng dilim ay naglaho. Pero ang itim na anino ay hindi nawawala ng ganun-ganun lang. Sa isang huling pagsabog, isang malakas na alon ng hangin ang dumaan, at ang lahat ay nagdilim. Parang nawala kami sa oras, at sa isang saglit, ako ay nakaramdam ng takot na higit pa sa lahat ng naramdaman ko. Habang ang hangin ay patuloy na umiihip ng malakas, naramdaman ko ang sakit ng bawat hininga ko. Ang dilim ay tila isang pader na pwedeng durugin ang aking katawan at kaluluwa. Ang itim na anino, ang pinuno ng mga aswang, ay patuloy na nilalabanan ang liwanag na aming ipinapadala. Ngayong gabi, ang bawat sandali ay nagiging isang labanan hindi lamang para sa Sikijor, kundi para sa aming buhay at sa aming pagmamahal. Renzo, ano na ang mangyayari? Tanong ko, ang boses ko ay nag-angat ng takot. Hindi natin kaya ito ng mag-isa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakita ko pa rin ang pagkakumpiyansa sa mga mata ni Renzo. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang bato ng liwanag, at ang aura niya ay naglalabas ng isang malakas na enerhiya, ang puwersa ng kanyang pamilya, at ang mga lumang anting-anting na nagsisilbing proteksyon sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, nagkaroon siya ng isang malalim na hininga, at mumiti siya sa akin ng malungkot. Hindi natin ito kayang labanan ng mag-isa, Kara, anya. Kailangan mong magtiwala sa iyong sarili. Ang liwanag na ipinapadala ko sa iyo ay hindi lang para sa akin, para ito sa atin pareho. Ang dilim ay patuloy na pumapaligid sa amin, ngunit hindi ko kayang mawalan ng pag-asa. Inisip ko ang mga araw na kami ay magkasama, ang mga saloobin ko kay Renzo, at ang pagmamahal na nag-ugat sa gitna ng dilim at misteryo. Ang pamilya ni Renzo ay may isang napakalaking responsibilidad, at ako ang naging bahagi ng kanilang kwento. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi basta-basta, at sa huling labanan, naiintindihan ko na ako rin ay may kakayahan na tumayo at labanan ang dilim. Ipaglalaban ko ang Sikijor, Renzo, sagot ko, ang mga kamay ko ay nagsimulang magbigay ng liwanag, hindi kasing lakas ng sa kanya, ngunit may kabuntot ng lakas ng puso ko. Muling ibinuka ni Renzo ang kanyang mga palad, at sa loob ng kanyang mga kamay ay kumikislap ang isang ilaw na matinding nagbigay sa amin ng lakas. Ang itim na anino ay tumigil sa pag-atake, at isang malalim na tunog ang bumulwak mula sa kalaliman ng kabubatan, isang tunog ng pagsabog, ngunit hindi galing sa alinman sa amin. Ang mga aswang, pati na ang mga nilalang ng dilim, ay parang nagsimulang magtago sa kanilang pinagmulan. Ang puwersa ng liwanag, sabi ni Renzo, ay may kakayahang durugin ang dilim. Pero kailangan nating magtulungan. Ang bato ng liwanag ay nagsimulang magliwanag ng higit pa. Habang siya ay nagdasal, ang kanyang mga mata ay nagbabalik sa kaliwanagan. Isang malakas na kidlat ang sumabog mula sa langit, at ang itim na anino ay natagilid, tila nahulog sa isang walang katapusang bangin. Nagkaroon kami ng isang pagkakataon upang tapusin ang lahat ng ito. Ngayon, Kara, utos ni Renzo, at sabay kaming nagsagawa ng huling hakbang ng ritual, ang pagtatapos ng dilim at ang pagbabalik ng liwanag. Bilang sabayang dasal, ang liwanag mula sa ating mga kamay ay nagbuga ng isang matinding enerhiya, na tumagos sa katawan ng itim na anino. Habang ito ay naglalabas ng huling pag-ungol, nagsimula itong maglaho. Ang katawan ng nilalang ay nagwakas, at sa isang iglap, ang kanyang pag-iral ay nawala, tulad ng isang bangungot na naglaho sa dilim ng gabi. Sa sandaling iyon, ang mga kalabog na naririnig mula sa kabubatan ay humina, at ang mga hayop sa paligid ay muling naging tahimik. Muling nagbalik ang mga ilaw mula sa mga kabahayan ng Sikijor. Ang mga ulap ay naghiwalay, at ang buwan ay muling nagbigay ng liwanag sa buong isla. Ang dilim na minsang sumakop sa amin ay naglaho,
at ang si Kijor ay muling nagbalik sa kanyang tahimik na kalikasan. Habang nakatayo kami sa harap ng altar, ang pagod sa katawan ko ay naramdaman, ngunit ang puso ko ay puno ng lakas. Tapos na ba? Tanong ko kay Renzo, habang ang mga mata ko ay hindi maitago ang lungkot at pag-asa na nagsasama. Wala nang kasunod na dilim, Kara, sagot niya habang pinupunasan ang mga mata ko. Ngunit ito ay isang laban na patuloy na magaganap, hindi lamang sa mundo ng aswang, kundi pati sa mga puso ng bawat isa. Nagyakap kami sa ilalim ng malamlam na buwan, at naramdaman ko ang mga kamay ni Renzo, ang hawak na nagsabi ng pangako na hindi kami maghihiwalay, at sa kabila ng lahat ng pagsubok, kami ay magtutulungan. Ang kwento ng si Kijor at ang kwento ng aming pagmamahal ay nagpatuloy. Tapos ito na ang huling bahagi ng iyong kwento, Nobyo Kong Tubong si Kijor, Kwentong Aswang, True Story. Maraming salamat sa pagtangkilik at sa pagkakataong ito. Kung gusto mo pa ng iba pang kwento o karagdagang tulong, nandito lang ako. 4 o Mini.